Kanina lamang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kagustuhang tumakbo para sa 2028 presidential elections. Kaugnay niyan, pinalaga ng Malacanang ang ilan sa sinabi ng Vice Presidente tungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Paciente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, good luck. Yan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na napanood ng Pangulo ang ginawang anunsyo ng bise at tanging nasambit ay good luck. Wala rin anumang nararamdaman ng palasyo sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte at sa halip, ipinauubaya na nito sa taong bayan ang pagkilatis sa mga tatakbo sa 2028 national elections. Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong at maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Kasunod nito, sinalag ng Malacanang ang mga naging pahayag ni VP Sara na humingi ng tawad dahil tinulungan umano nito si Pangulong Marcos Jr. na maluklok sa pwesto. Paglilinaw ng Malacanang, hindi dapat itong suluhin ng bise dahil ang taong bayan ang bumoto sa Pangulo. Sa paghingi ng tawad ng bise dahil lubog umano sa baha ang bansa, giit ng palasyo, tila nakalimutan nitong ihingi ng tawad ang mga nangyaring malawakang pagbaha sa panahon ng panunungkulan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Hindi rin umano dapat makalimutan ng bise ang paghingi ng tawad sa iba pang issue. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno.
Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Bagaman nag-anunsyo na ang bise ng kanyang pagtakbo, hindi pa raw iniisip sa ngayon ng administrasyon ang patungkol sa 2028 elections. Sa halip, tutok ang Pangulo sa pagtatrabaho. Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. At yan muna ang latest mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.